Checklist o ugnayan? Magandang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Teresa ng Calcutta. Happy Feast Day po sa mga Missionaries of Charity. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ng mga Pariseo at mga guro ng batas kay Jesus, "Madalas mag-ayuno at may mga panalangin ang mga alagad ni Juan. At gayon din naman ang mga alagad ng mga Pariseo. Kumakain naman at umiinom ang mga iyon." Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ninyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo, diba? Ngunit darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na yun sila mag-aayuno. Sinabi pa ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga, Walang pumuputol ng panagpi mula sa bagong damit at itinatagpi sa lumang damit, kung hindi napupunit na ang bago at hindi pa magiging bagay sa lumang damit ang tagping mula sa bago. At wala ring naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan, kung hindi sisirain ng bagong alak ang mga lumang sisidlan, kaya matatapon ang alak at masisira pati mga sisidlan. Sa halip ay sa mga bagong sisidlan dapat ilagay ang bagong alak. Hindi naman humihingi ng bagong alak ang umiinom ng luma. Sinasabi nga niya, ang luma ang siyang mabuti. May mga bagay na kapag pinauulit-ulit, nagiging automatic. Gumigising ka, nagkakape, pumapasok sa trabaho, hindi na iniisip, basta ginagawa na lang. At maganda yon sa maraming bagay para di tayo nag-aaksaya ng oras at enerhiya sa mga bagay na paulit-ulit lang naman talaga. Pero babala, hindi pwedeng ganito lang tayo sa ating pananampalataya. Ginagawa lang dahil nakasanayan, hindi dahil alam kung bakit o para kanino. Sa mabuting balita ngayon, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. Sabi niya, hindi pwedeng mag-ayuno ang mga panauhin habang kasama nila ang ikinakasal. Ibig sabihin, may tamang panahon para sa bawat gawain at may tamang gawain at asal rin sa bawat naiibang panahon. Hindi tinatanggal ni Jesus ang kahalagahan ng pag-aayuno o tradisyon. Itinutuwid lang niya ang puso sa likod nito. Huwag natin gawing simpleng checklist ang pananampalataya dahil ang pananampalataya ay ugnayan sa Kanya. At gaya ng anumang ugnayan, may galaw at may pagbabago. May panahon ng pagtitiis at may panahon ng kagalakan. May panahon ng pagsasakripisyo at may panahon ng pagpapahinga sa kanyang presensya. At lahat ng papalit-palit na panahon at gawain, iisa ang ating sentro, si Jesus. Kaya sinabi rin niya ang talinhaga ng bagong alak sa lumang sisidlan. Ang bagong buhay kay Kristo ay hindi pwedeng ikulong sa luma at matigas na paraan ng pag-iisip. Kapag pinipilit, pareho lang yung masisira, ang sisidlan at ang alak. Ito ang sikreto ng mga banal tulad ni Saint Teresa ng Calcutta na ating inaalala ngayon. Araw-araw siyang sumabak sa pagod, sa hirap, sa pakikisalamuha sa mga mahihirap. Pero hindi siya nakulong sa rutina. Lahat ng kanyang gawain, maging ang pinakamaliit, ay direktang kaugnay kay Jesus. Kung ang pananampalataya ay nakasentro lang sa ritual at hindi sa kanyang presensya, madaling mabawasan ang sigla at ang kahulugan nito. Pero kapag si Kristo ang pinagmumulan, kahit ang routine ay nagiging buhay. At kahit ang sakripisyo ay pwedeng maging masaya. Kaya tayo'y manalangin. Panginoon, gawing bago ang aming puso araw-araw at hayaan mong ikaw ang manatiling sentro ng lahat ng aming ginagawa. Amen.
Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Nakakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mga Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, hinihiling namin ang inyong makapangyarihang pamamagitan sa harap ng trono ng Diyos Ama sa langit. Sa inyong panalangin at espiritual na tulong, pangalagaan niyo kami mula sa kapahamakan. Pagaligin kami sa aming mga kahinaan at ipabatid sa amin ang kalooban ng Diyos para sa aming buhay. Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael, ipanalangin niyo kami. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.